Hi guys! Welcome back po sa ating munting channel. Para sa mga bago, Moonchild Magkuda rin here. In today's video reading, another session po tayo ulit ng ating segment na Charot Tarot. Another video record nga po tayo para sa inyong favorite couples, love teams, celebrities. Ayan, bago ang lahat, kung meron nga po kayong nais mabasahan natin din next time, comment nyo lang po below kung sino. Tapos, tulungan nyo na rin po si Moonchild. Mag-leave na rin kayo ng ilang questions, kahit isa or dalawa, kung ano yung gusto nyong itanong natin sa baraha. And if ever, mamimili po ako ng most request sa inyo na pwede nating mabigyan ng reading din next time. Wala nang paligoy-ligoy pa, ang babasahan po natin today ay personal request ko, guys. Yes po, kasi so far, wala pa ata akong nare-receive na request na sila naman ang basahan natin. Or maybe, hindi ko na lang po napapansin minsan, sa dami rin ang nagko-comment. Pero, eto na nga tayo. Kasi, minsan din pong naging taga-subaybay ang Moonchild ng love team na ito. At yan ang Lisken, Liza Soberano and Enrique Hill. So, ayan, recent lang may vlog and interview nga si Liza na confirm ng almost 3 years na rin silang break ni Enrique. At dito, syempre, hindi siya nakaka-happy as a fan ng dalawang ito. Kasi, sayang ang tagal na rin po nila, almost 8 years together, kung tama ako. Pero, sa reading na ito, guys, subukan natin na kumuha ng ilang messages kung kamusta sila, kung anong ganap, or naganap, or saan papunta ang Lisken. So, para sa mga bago, go with the flow po ang reading ni Moonchild. Tingnan natin kung ano nga angat sa kanilang mga baraha. Simulan na natin. Hindi na tayo magpapaligay-ligay pa. Magiging transparent po tayo. Naway handa kayo sa messages. Okay, energy check tayo sa itinatakbo ng kanilang relationship. Hingan natin sila ng gabay na mensahe sa baraha. First reminders lang muna po tayo na kung ano man nangaangat sa baraha, maaring ito lang po yung kondisyon sa sitwasyon na kinakaharap nila or kakaharapin ng ating babasahan. Pero yung outcome, yung resulta, guys, at the end of the day ay wala po sa mga baraha. Okay, wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man po ang aangat, maaring ito lamang po yung ngayon. Yung message, guidance na kailangang marinig ngayon. Nothing is yet set in stone. Everything is temporary. Yan po ang ating reality. Pwede itong mabago. Depende na rin po sa patuloy na maaring maging aksyon o desisyon ng isang tao. Hindi ko po ito tatamisan. Huwag pong laliman. Mensaheng gabay lamang po. This is also considered as part of entertainment purposes only. Huwag ma-attach sa cards, charot, tarot. Okay, so dito muna po tayo sa tarot reading at ito yung tarot deck na ating gagamitin. Since walang nagtanong sige, mag-iwan tayo ng ilang questions. Unahin na natin kung anong nangyari sa kanila. Anong ganap? Bakit naghiwalay? Although meron ng interviews, tingnan natin kung anong may iwan ng baraha. Para kay Liza Soberano, Enrique Hill, energy check tayo. Para sa Lisken, for Miss Liza Soberano, Enrique Hill, message. Bakit naghiwalay yung dalawang ito? Okay. The King of Cups, the Knight of Pentacles. Mag-add pa tayo. The Two of Wands. So, walang perfect relationship. Maaring umangat na po. Ayan na. Yung differences. Okay? Nagkaroon ng ilang imbalances. Especially pagdating sa kanilang mga pananaw sa buhay. Ito reversal, guys. Every time yung energy, pwede po itong higit na mag-apply kay Liza or kay Ken. Malayo pang gustong marating ng isa sa kanila. Connected international abroad sa ibang bansa. Parang meron pang hinahanap
nagiging indecisive din yung energy, hindi siya sure sa kung ano yung itatakbo ng relationship. Parang malawak pa, marami pa siyang gustong mapuntahan, matutunan, madiskubre sa kanyang buhay. At maaaring i-relate natin ito, nang higit kay Liza. Tama? Dito kasi parang, ito yan, pareho naman sila, workaholic. Pareho silang merong goal pagdating sa kanilang mga buhay trabaho. Pero, other messages kasi nito sa aking nakikita, parang nagiging risky yung relationship nila. Parang feeling niya, gusto niya mag-explore, meron gustong mag-explore. Ang hirap sumugal sa relasyon or sa koneksyong ito ngayon. At maaring naging practical po ng higit yung approach ng isa sa kanila. Na okay lang naman. Maaring nagiging wise lang, okay? Naging madiskarte, maging responsible sa situation. Practical. But the King of Cups, umangat guys. Balance sila. Andun pa rin. Parang sabi nga, kung di ako nagkakamali. Napanood ko yung kakalabas lang ni Tito Boy Abunda. Diba nakikitito ako na yung ilang years na yung interview ni Liza na kung saan inadmit niya na sila hiwalay na, break up na ni Ken. At ang dahilan na yun nga hindi sila nagtagpo, may ilan pang kagustuhan. Tama ba? Remind nyo, nung isang linggo ko pa ata napanood yun, makakalimutin si Moonchild. Pero andun yung respeto pa rin. Kumbaga maayos nila itong tinapos. Pinag-usapan, naging wise. Okay? Andito pa rin yung puso But at the same time, parang between head and the heart. At mas nangibabaw along with the two cards na narito, yung kanilang mindset or yung pag-iisip. Okay? Pero very balanced yung kanilang energy. Kumbaga, walang masamang tinapay. Andyan yung respect. Yun lang, talagang sadyang ang buhay ay whether may kanya-kanya silang kagustuhan na nais pang marating in life. Okay? Sige, anong pangalawang tanong natin, if ever? Ano ba yung mention ko kanina? Ito kasi yung maaring reason, okay? Yung hiningi natin. Okay, saan papunta ang lesbian? Saan papunta ang dalawang ito? Ano kailangan nating marinig? Message po para sa lesbian. Saan papunta ang kanilang relasyon? Liza Soberano, Enrique Hill, lesbian. Saan po papunta ang relasyon ng dalawang ito? Saan po papunta? The Fool. The Chariot. Okay, add pa tayo. Saan papunta ang koneksyon ng lesbian? The Sun. Okay, add pa tayo guys. Umaabot yung pagiging young, free-spirited, go with the flow yung energy na masaya lang. Positive, very positive yung aura. Okay. Sige. Naaring magkatrabaho po ulit sila in the future. Yes po. Umangat na. The Eight of Pentacles. Maring magkatrabaho pa rin sila in the future. Hopefully, sana nga, or ma-work out pa ang connection ito. Why not? Lalo kung, kasi I see new beginnings, guys. I see new beginnings. Pero, wag lang silang magmamadali. Wag lang silang mainip. O ito talaga yung ginagawa nila. They just let things flow naturally sa kanilang connection na ang ganda. Okay. Maaring ito, patuloy na pagiging busy sa work, practicality pa rin, At the same time, masaya lang. Masaya lang. The Chariot is in reverse, the Judgment card, the King of Pentacles, the Knight of Swords. Okay, so parang ang daming ganap sa hinaharap, Alam nyo, new beginnings na yung na-mention ko, Sana mapaangat nila yung bagong simula. Yes po, I see new beginnings talaga. New chapter, new page ng kanilang buhay pagsasama sa koneksyong ito. Huwag lang silang parang punong-puno ng nagiging indecisive kung dito ba sa Pilipinas or sa ibang bansa. Ganun yung energy na nakikita ko. Meron at meron silang decision na kailangang buuin. Oo.
Kaya lang ang isa, I'm getting a message na malabo. Nagiging cloudy. Or may duda doon sa koneksyong ito. Meron silang kailangan mapaangat na lessons eh. At itong lessons na ito, marahil ito ay nasa proseso ngayon. Ayan, bilang sila ay humaharap sa kanilang mga buhay bilang isang individual, separately, ayan, si Liza nasa ibang bansa, si Enrique nandito, marahil nandito pa rin sila sa proseso ha. Ito yung ngayon, in a way, umaangat yung energy na meron silang aral pa na kailangan matutunan sa kanilang life para higit silang maging mature, maging decisive, maging klaro yung gusto nilang patunguhan sa relationship. Kasi I will be honest, may pagkaligaw akong nakikita. May naliligaw, may nahihilo, nalilito, or darating sila sa point na ito. Kaya naman maaaring merong magbalik. Yes po. Kung, hopefully guys, totoo yun, meron kayong mga free will, one decision away lang ang mga bagay, kung mapapaangat yung pagkaklaro, na meron siyang babalikan dito sa bansa. I do not do predictive reading po ha, kung sino, saan, kailan. Pero umaangat dito ang usaping pamilya, home sector, yung comfort, yung security. Sumasang-ayon ang kulog. Yes. Maaring ma-workout pa to kung pahihintulutan lang nila sa hinaharap. Kung magiging practical nga tayo, maaring magkatrabaho pa sila sa future. Yun lang, parang andito pa rin sila sa process guys ha, ng kung ilang lessons learned in life na kailangan nilang pagdaanan talaga para higit silang maging solid together. Okay? Pero hindi kailangan agad-agad magkakabalikan. Yun pala ay itatanong natin, ha, ngayon. Sumasang-ayon talaga. It's a fate. Why not? Parang sinasamahan ng kulog eh. Gusto kong itanong guys, magkakabalikan ba sila? Ito si Angel Answers, mas diretso sumagot sa akin. Pero maraming chances hindi tayo nadidiretso talaga ng baraha if it's a yes or no. Bilang gabay lang po ang may iwan nito. Pero subukan natin. For Lizken, Liza Soberano, Enrique Hill, magkakabalikan ba ang dalawang ito? Magkakabalikan po ba sila? Diretsong sagot po sana. Magkakabalikan ba ang dalawang ito? Don't stop. Add pa tayo. Magkakabalikan ba ang dalawang ito? Get more information. Kita mo inuutusan tayo. Magkakabalikan pa po ba sila? You're ready. Be ready. Of course, physically, mentally, emotionally, kapag handa na sila. Ulit, abundance. Meron pong chance. Yes, God. Nagiging unstoppable yung energy. Maaring sabi ko nga, may chance na magkakonekta pa rin ulit sila sa hinaharap. Pero, kailangan muna nilang maging klaro sa kanilang nararamdaman. Get more information. Communication is the key. Sa totoo naman, ayan, sa true. Be ready. Pinaghahanda sila. Sabi ko nga sa inyo, physically, mentally, emotionally, spiritually, financially, syempre naman, dapat handa sila. Gaano man sila kahanda na, or ang isa sa kanila, gaano man ka-ready, minsan hindi pa pala handa ang mga bagay. So, this is something hindi minamadali. Ito ay isang proseso. Nagiging unstoppable po yung enerhiya. Okay, andyan pa rin. Knight of Swords. Yung determination, motivation. Parang meron pa eh. On fire pa rin. Okay? Balance pa nga. Yun lang. Talagang nagiging practical or merong naging higit na practical yung approach sa kanilang connection. Pero this is something, again, hindi kailangan nilang madaliin. Kung mapakinggan, imposibleng mapakinggan, pero I mean, kailangan nilang marinig. Yun nga, sabay sila sa agos ng buhay. Enjoy din. Kung ano yung ngayon, yun yung mahalaga. The Fool, the Sun. Para kasi ngayon lang sila ulit nagiging young eh. Yung hindi nila na-enjoy marahil yung sila. I mean, yung solo living or kasi sikat sila eh. Okay, parang medyo, meron ako nakitang pagkasakal dito, in a way. At ngayon, naggagawa na nila or maggagawa nila ng higit yung mga gusto nilang gawin. At siya mapapaangat nila or gusto nilang mapaangat yung mga natural nilang kakayanan pa kahit sila lang muna. Okay? Yun. Dapat natural lang ito. Totoo naman yan. Natural na umangat sa kanila. Kasi meron pa akong kailangan pagdaanan
Meron at meron pa silang kailangan pagdaanan para higit silang maging mature sa relationship na ito. So, ano na yun? Magkakabalikan ba sila? Yes po. Abundance. Yes card. Don't stop. Yes card. Nagiging unstoppable. You're ready. Be ready. Pinaghahanda sila. Yes card. Get more information sa mas praktikal. Siyempre, nasa kanila yan. Maring dumating sila dyan. Sabi ko nga sa pag-uusap, or sa connection, collaboration, why not in the future, may chance pa ulit na meron silang magsimula ulit, okay? Parang yung ideya na magsisimula ulit sila sa una. New chapter, new beginnings. May chance pa, guys. Ayan. Kuha tayo, art tayo for Lisken. Anong kailangan nating marinig? Lisken, Lai Soberano, kamusta itong dalawang to? Saan po mapunta ang kanilang relationship? For Lisken, saan po papunta ang relationship ng dalawang ito? Guidance advice for Lisken. Saan po papunta ang relasyon na ito? Guidance advice for Lisken. Okay. Guys, ngayon ko na nakita yung camera ulit. So, hindi na naman pantay. Napaka-imbalance ni Moonchild. Patawarin po. May bumagsak na. Unahin natin si Pisces. Yung energy lang po ni Pisces. At ito na yun. Dumaan na sila sa endings for a new beginnings, guys. Meron ng closure. Also connected po ito sa matatawag na healing. Physically, mentally, emotionally. Kahit sila lang muna. Yung energy ni Pisces, malalim. Okay, may hugot. Ito rin yung pagiging independent. Kahit sila lang muna yung alone time. Okay? Ayan. Napakaganda. Yung compassionate. Very compassionate sign. Love. Andiyan na lahat. Okay. Mercury. Yung energy ni Mercury is all about information, connection, communication, transportation. Meron at merong paraan para sila ay mag-connecta pa po. At ito ay through communication kahit over the net. Ayan, makapagsimula sila. Hindi man na ngayon agad-agad, pero dyan din yun eh. Okay? O yan yung pinaka-advice na kailangan marinig. Kasi parang LDR ang peg nila dito along with the other cards na bumagsak. Yan yung kailangan nilang mapaangat. Pag-uusap. Open communication. Hindi kailangan ngayon agad-agad guys ha. Kasi parang sabi ko nga, meron sila kanya-kanyang buhay na kinakaharap. At dito na tayo, may isa pang bumagsak. Si Planet Venus. Planet Venus is the planet of love, beauty, attraction. Tinapos na tayo ni Venus. Andyan ang pagmamahal, guys. May pagmamahalan pa. Okay, di ba natutuwa? Nakangiti po si Moonshot. Sabi ko sa inyo, Lisken din ako eh. Ito yung maangat. Pwede nating ulitin to guys ha. Of course, sabi ko nga, nothing is yet set in stone. Let me know kung gusto niyo ulitin natin ng Lisken. Kuha tayo ng pinaka-advice. Anong kailangan nating marinig? Anong ganap sa kanila? Mula po dito sa ilang bumagsak na baraha sa Lisken, anong kailangan nating marinig? Medyo mahirap itong i-shuffle guys kasi papuso. Pero subukan natin ha. Kuha tayo ng pinaka-advice for Lisken. For Lisken. Okay. May bumagsak. Basahin natin, guys. Ano kaya ito? Ay! Okay. Parang first time ko lang ito mabunot sa oracle na ito. Surrender. Surrender, guys. At times, ito English to, guys. Basahin natin. At times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go, and all will work out. Surrender at times, we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go, and all will work out. As I've mentioned, maaari pang along dito sa future, pwede pang ma-work out. Pero sa ngayon, let go. And let God. Yes, let go and let God. Ayan, dumadaan talaga sa isang proseso sa healing, sa closure, sa endings, as I've mentioned, ng kanilang connection. And wala tayong control doon. Wala naman talaga tayong control sa kung anong pwedeng maganap or pwedeng decision, action, pwedeng ihain ng universe. Pero meron silang control kung ano yung ngayon.
Okay, focus muna sila sa kung ano yung ngayon. Enjoy din, magsaya. Be open pa rin sa ilang possibilities. Surrender the old before something new can enter our lives. Hindi kailangan someone new na agad ha, pero malawak ang buhay. Maraming isda sa dagat. Pero sa ngayon, along with your other cards dito kay Lisken, sa Lisken, I see a chance pa po. Okay, pero sa ngayon, again, ito yung ngayon. Let go muna tayo. Focus muna kung ano yung ngayon. Enjoy muna at pagtanggap, okay, pagtanggap sa kung ano ang dapat. At pagsabay din, okay, sa buhay, sa agos ng buhay na ito. May hugot, may hugot. Ito yung umangat, guys, para sa Lisken. Alam ko, malalim, pero ano man sana ang umangat sa baraha for now ay pawang maging gabay lamang po. Guidance advices lamang po maiwan ng baraha. Hanggang dito na lang muna, guys. Hopefully, if ever meron kayong request, again, comment lang kayo sa ating comment section. Thank you so much. Until next session natin ng Charot Tarot, ingat po ang lahat. Paalam muna for now.